Neta, anak, gising na. 7:00 na ng umaga. Malilate ka na sa eskwelahan. Hindi ba ngayong araw ang thesis defense mo? Baho na! Naku ma, parang di na kayo nasanay dyan kay Neta. Tulog mantika yan. Ano ba, Luneta Park? Gumising ka na. Malilate ka na sa eskwela. Ama, bakit kailangan pang banggitin ang buong pangalan ko? Kanina pa ako sigaw ng sigaw dito kaso ang hirap mong gisingin. Anong oras ka ba natulog, ha? Naku ma, 3:00 na po ng madaling araw natulog yung si Neta kakapanood ng mga Korean drama. Hindi porket half Korean kayo kakainin na kayo ng Korean drama, ha? Hala, bangon na! Opo, babangon na po. Naghihintay ng almusal mo sa baba. Naplansya ko na rin yung uniform na susuotin mo mamaya. Tara na, sabay-sabay na tayong bumaba at mag-almusal. Pinagluto kita ng bacon silog. Ipinagtimpla na rin kita ng kape. Salamat po, ma. Kuya Namsan, pabot nga ng ketchup sa tabi mo. Ito. Good luck pala sa thesis defense mo mamaya. Sana pumasa ka na. Makakapasayang si Luneta. Matalino naman siya at malakas ang confidence eh. Kayang-kaya niya yan. Magdilang anghel ka sana, kuya. Siya nga pala, kumusta yung medical mo? Ayun, ayos naman. Hindi ko lang makakalimutan yung nurse na bad trip sa akin kahapon. Hindi ko alam na tinatawag na pala niya ako eh. Paano ba naman kasi? Yosemite siya ng Yosemite. Hindi naman ganoon ang pronunciation ng name ko. Tapos mukhang napikon siya sa akin kaya nilapitan niya ako at kinumpronta. Sabi ko, Yosemite ang tamang pronunciation ng name ko. Hindi Yosemite. Hindi ko talaga siya pinansin hanggat di niya nabibigkas ng tama yung Yosemite. Kung hindi lang kita kapatid, di isipin ko rin na Yosemite ang pronunciation ng pangalan mo, kuya. Oy, Kuya Yoshi. Sa first sweldo mo dyan sa bago mong work libre mo naman kami na samgyup. Oo naman, Sansan. Hindi lang samgyup ang nilibre ko sa inyo. Baka mag-trip to Korea pa tayo. Gusto ko ulit puntahan yung Jeju Islands. Ako naman, kuya. Gusto kong puntahan ulit yung Jangdukgung. Tapos magsusuot ako ng Royal Hanbok at magpipiling reyna ako ng Joseon Dynasty. Ay sus, isa ka pa Serengeti. Katulad ka ni Luneta na kinain na rin ng K-drama. Teka ma, bakit po ba ang weird ng pangalan namin magkakapatid? Ang papa niyo ang nakaisip ng pangalan ninyo. Since Park ang apelido natin, ipinangalan niya kayo sa mga sikat na parks na napuntahan namin nung nabubuhay pa siya at nag-work bilang diplomat sa South Korean Embassy. At hindi lang basta kami pumili ng random park. Ipinangalan namin kayo sa park kung saan namin kayo ginawa. Teka, anong ibig niyo sabihin, ma? Nung nabubuhay pa ang papa ninyo, mahilig kaming mag-travel. Napaka-adventurous namin. Ang papa mo medyo may pagkapilyo noon kaya naisipan naming gumawa ng baby sa bawat park na binibisita namin. So, ako po ma, ginawa niyo ko sa Yosemite National Park, ganon? Ay, ganun na nga. Si Namsan naman, ginawa namin ng papa niyo sa Namsan Park sa Seoul. Si Serengeti naman, syempre sa Serengeti National Park sa Tanzania. At si Luneta. Sa Luneta Park niyo ginawa ni Papa. No way! Don't tell me, ma! Naglaptsukan kayo ni Papa sa Luneta Park? Ang totoo niyan, nag-check-in kami ng papa ninyo sa Miramar Hotel noon. Malapit lang sa Luneta. Kung doon ka namin ginawa sa mismong Luneta, di nahuli kami ng mga pulis at gwardya doon. Ayoko naman makalabos ang beauty ko, no? Kayo talaga ma. Napakapili niyo pala noon. Grabe, ma! Sa sobrang creative ninyo, ayan, madalas akong pinagtatawanan nun sa school dahil sa pangalan ko. Aangal ka pa, mas decente na yung pangalan mo kaysa namang pangalan mo, COVID Marie, Drink Water, Spaghetti 98, at Kubidubidakdak. Ay ba, may kaklase nga ako sa letra na Hitler Manila de Guzman ang pangalan. Ayun, hanggang ngayon itinay palagi ang US at Schengen visa applications niya dahil sa pangalan niya. Basta, naging tampulan pa rin ako ng tuksoon dahil sa pangalan ko. Sigurado ako mamaya sa thesis defense namin may pupo ng panel sa pangalan ko. Malay mo, baka sa kakaiba mong pangalan diyan ka nila matandaan at ipasa. Ay, ako, good luck na lang talaga sa akin. Sana maging magandang araw ko ngayon. O Neta, ano ba nangyayari sa'yo ha?
Di mo pa nakakain yung pagkain mo. Dapat masaya ka ngayon kasi pumas tayo ni Ray sa thesis defense. Ewan ko ba, parang wala akong gana kumain ngayon. Ano bang problema mo? Baka makatulong ako. Huwag na. Sigurado, aasarin mo lang ako kapag sinabi ko sa'yo yung dahilan. So may iba pang ang dahilan. Teka, parang nahulaan ko na. At ano naman yun, ha? Sis, kilala na kita. Kahit na matanda ka sa akin ng 1 taon alam ko nang likaw ng bituka mo, no? Isa lang naman ang dahilan kaya ka nagkakaganyan. Yung crush mong si Albert, may girlfriend na. Don't worry, hindi sila magtatagal ni Joyce. Haliparot yung babaeng yun Michelle, what do you think of me? Wow, English! Sis, tapos na ang thesis defense. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Well, I guess, wala namang problema sa'yo. You're pretty, smart, boyish pero cute, charming. Kung charming ako, bakit 0 pa rin ako? You know what, sis? Hindi mo dapat pinoproblema pa yan. Right guy comes at the right time. Huwag ka magmadali. Remember, everything takes time. At kung mamadaliin mo ang isang bagay, kadalasan palpak ang kinalalabasan. Ano kung single ka? You should be proud of it. Kaso nga, Michelle, something's bothering me. Hindi ko alam kung ano pero I always feel I'm all alone. And whenever I see a couple, hindi ko maiwasang mainggit. Michelle, I almost had a complete life. Good family, good academics, good friends. Isa na lang talaga yung kulang I want to experience love. Gusto ko maranasan ma-in love at mahalin ng isang lalaki. Jesus. How old are you? 25, di ba? Napakabata mo pa para mangarag ng ganyan sa love life. Ay, well, heto lang ang masasabi ko, sis. Don't take your civil status too seriously. Love is everywhere. I know, darating din sa'yo ang lalaking destiny mo. Malay mo, nandyan lang siya sa tabi. Pero kailangan mong maghintay. Destiny knows the right time for you. At kapag sinunod mo si Destiny, your life will be happy. Tandaan mo yan, sis. Neta, Michelle! Hey, bakla! Blooming ka today, may booking? Well, ganyan talaga pag may regular dilig. Ay, tsare. Uy, Luneta Park, busa ko naman yung mukha mo. Bakit? Michelle? Ano nangyari dito kay Neta? Ayan, nagmamaktol yung si Neta kasi wala raw siyang love life. Oh, really? As in, seriously? Seriously. Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa. Pag-untogin ko kayo dyan. Neta, hindi mo dapat pinoproblema yung love life. Kung sa'yong darating sa tamang panahon. Oh, by the way, hindi na ako mag-hanap ng booking, mga bruha. I'm taken! Taken? May boyfriend ka na? Oh, yes! And guess what? Si Romel ang boyfriend ko. Kami na! Wow, bakla! Congratulations! Biruin mo dati, naasar-asar ka lang ni Romel. Ngayon, jowa mo na! Oh well, noon pa lang ramdam ko na yung pang-aasar ni Romel sa'yo Yun yung way niya para magpapansin sa'yo. Di ako nagkamali. At least di na ako NBSB. Hindi na rin ako matitigang. Di tulad ng isa dyan. Sana all may jowa. Sige, kayo ng anak ng Diyos. Gusto ko na makauwi sa bahay. Bukod kasi sa inaantok na ako, puro magjojowa yung mga nakakasabay ko dito sa bus. Ako lang walang jowa dito. Teka, bakit ba ako nagmamadali magkaroon ng jowa? Hindi naman kawalan sa akin kung manatili akong NBSB Nandyan naman sina mama at mga kapatid ko. Nandyan din naman yung mga friends kong sina Michelle at Ray. Hindi ko kailangan ng love life. Ang kailangan ko, makatapos ng pag-aaral para matupad ko yung mga pangarap ko. May video call ako? Teka, si Michelle. Ano naman kaya ang kailangan nito? Masagot na nga. Uy, Michelle, bakit ka na pa video call? Sandali lang ako, Neta. Inform lang sana kita na binigay ko yung cellphone number mo kay Jackson. Bakit mo naman binigay? Hindi mo pa raw kasi ina-accept yung friend request niya sa'yo, tapos hindi mo rin ina-accept yung mga message request niya. Kaya ko siya hindi ina-add kasi makulit yung lalaking yun. Blinak ko na nga yung unang Facebook account niya. Ngayon gumawa siya ng panibago tapos kulit ng kulit sa akin. Neta, hindi mo ba nahahalata? May gusto sa'yo si Jackson. Gusto kanyang ligawan. Hindi ko siya type, Michelle. Hindi mo type? Wapo naman
matalino. Part-time model and pageant title holder pa. Basta, hindi ko siya bet. Pero aaminin kong mabait naman siya. Ayan, kaya ka NBSB eh. Tapos magre-reklamo ka dyan na walang jowa. Basta binigay ko na sa kanya yung number mo. Tatawagan o magme-message daw siya sa'yo anytime. Sige, Michelle. Mag-message na lang kamo siya pero huwag siyang umasa na magre-reply ako. Ay, naku, Luneta Park. Sige na, ibababa ko na to. Be nice to Jackson, okay? Bye! Ay, naku, ito talagang si Michelle. Nilalapit pa talaga ako sa gulo eh. Okay naman si Jackson. Kaya naman di ko siya type kasi medyo red flag siya sa akin. But let's see. May nag-message na sa akin. Si Jackson na siguro to. Babasahin ko yung message niya. Hi, can I invite you to a dinner tomorrow sa Krishna's Resto? Malapit lang yun dito sa university. Are you available? Re-replyan ko kaya tong si Jackson? Sige na nga. Tutal, alam ko naman kung saan ang Krishna's Resto. Baka masaya naman kadate tong si Jackson. Gora na, para sa love life. Ate Serengeti, ano, maganda na ba ako? Maganda ka na, sis. Sa sobrang ganda mo, pwede ka nang patayuan ng monumento sa Luneta sa tabi ni Rizal. In fairness, bagay sa'yo neta yung pinasuot sa Inigeti ah. Ako pa ba? Ako lang naman ang fashionista sa pamilya natin. Basta Neta, tandaan mo ha, be confident. Kaso ate, hindi ako masyadong sanay na magpakita ng maraming balat eh. Naku, ayos lang yan. Ganyan ang uso ngayon. At saka lumilitaw ang totoong ganda mo kapag nakikita yung maputi mong kutis. At hindi ka dapat may yan neta kasi may itsura ka naman. Salamat Kuya Namsan. Teka, sino ba yung kadate mo ha? Si Jackson po. Si Jackson, yung pumunta dito sa bahay natin dati para manligaw sa'yo. Oo, Ate Getty, siya nga. Aba, ayaw talagang tumigil ni Jackson ah. Patay na patay talaga siya sa'yo. Face-wise, okay na si Jackson eh. Gwapo naman. At may kamukha pang artista. Bad boy version ni Alden Richards, di ba? Pero mabait naman siya. Ay, first date mo yan. Mag-iingat ka palagi neta. Tandaan mo, magbibigay ng basta-basta sa lalaki ha. Eh, huwag ka mag-alala, Kuya Namsan. Palagi akong mag-iingat. Naku, na-late pa ako sa first date ko. Kainis naman kasi naipit pa ako sa traffic. Ay, buti na lang at hindi makulit si Jackson. Pero nakakahiya pa rin sa kanya kung kanina pa siya naghihintay sa akin. Nasaan na kaya siya? Mukhang wala pa siya. Ay, dito muna ako uupo malapit sa window. Ayan, nakaupo na ako. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako katawan ko. Teka, nasilip ko nga yung phone ko. Oh my God! Marami na pala siyang missed calls and messages sa akin. Basahin ko nga yung latest text niya. I'm here now, where na you? Ma-replyan na nga. Hi, I'm here. Nasaan ka na ba? Hindi kita makita dito. Ayan. Message sent. Hi, good evening, ma'am. Here's our menu list for tonight. Wait lang ah. Hinihintay ko kasi yung kasama ko. O-order kami kapag dumating na siya. No problem, ma'am. Kanina ko pa napapansin yung lalaki sa harap ko. Kanina pa niya hawak yung cellphone niya. Siguro hinihintay din niya yung kadate niya. In fairness, ang gwapo ng lalaki. Kung si Jackson kamukha ni Alden Richards, itong lalaki na nasa tapat ko, kamukha naman ni Paolo Avellino. Mukhang tatawagan na niya yung kadate niya na ng Indian sa kanya. May tumatawag sa phone ko? Si Jackson pala tumatawag. Teka, masagot ko na nga. Hello? Hello? Sweet? Nasaan ka na? Anong sweet pinagsasabi mo dyan? Teka, di ba ikaw si Sweet? Ako si Neta. Sandali, sino ba to ha, Jackson? Hindi ako si Jackson. I'm Alejandro. Wait, ikaw ba yung babae na sa tapat ko? Oh my God! Ikaw nga yata yung ka-text ko. Wait lang, pupuntahan kita dyan.
I'm sorry, I think there's some mistake. Akala ko si Jackson yung ka-text ko. And I thought ikaw si Sweet. Supposedly, siya ang inaaya ko magiging ka-date tonight eh. Wait. Paano mo nalaman yung number ko? Binigay lang sa akin ng kaibigan ko yung number ni Sweet. Ang problema mukhang nagkamali siya ng bigay sa akin. I'm really sorry kung naistorbo pa kita. Wala yun. Mali din kasi ako eh. Hindi ko agad kinumpirma kung ikaw ba si Jackson or hindi. Anyway, saan ka nag-work? No, student pa ako. 4th year management student. Graduating this year. Pareho pala tayo. Anyway, maupo ka muna. Thanks. By the way, I'm Alejandro Ortega. Tawagin mo na lang akong Neta. Nice to meet you, Neta. Wait, same school lang ba tayo nag-aaral? I think so. Based dyan sa phone case mo, mukhang isang university lang tayo ng pinapasukan. I guess, hindi na darating yung mga kadate natin kasi na-wrong send tayo. I think so. Well, okay lang ba sa'yo na tayo na lang mag-date? Oo naman. Mukhang di na darating yung prof natin. So ano, Luneta? Tuloy mo na yung kwento. So yun na nga, yung akala kong si Jackson ang makakadate ko, hindi pala. It turns out, ibang lalaki. Tapos dito rin nag-aaral sa campus natin. Management student. Anong name nga ulit? Alejandro Ortega. Wait, kaklase ko yan sa dalawang minor subjects. Kilala ko din yun si Alejandro Ortega. Matalino yan, Dean's Lister yan. Talaga? Mabait ba? Mabait yan. I know kasi, tropa siya ni Romel. Straight? Gay? Bi? Ano? Uy, straight yun. Huwag ka mag-alala. Naku sis, baka naka-jackpot ka kasi mas gwapo yun kesa kina Albert at Jackson. Kaso mukhang ibang gusto niya eh. May kilala ba kayong Sweet ang pangalan? Wait, sweet. You mean sweet pancake de Maggie ba? Ano ulit yung name? Sweet pancake de Maggie ba? 3rd year accountancy student. Dean's Lister din at naging kaklase ko yun sa Tax 101 at Accounting. Seryoso? Hanap na pangalan yan? Kaya hindi lang ikaw may kakaibang pangalan dito sa school natin. Kung papipiliin ako ng name between Luneta Park o Sweet Pancake de Maggie ba? Diyos ko, doon na ako sa Luneta Park, no? Parang isusumpa ko nanay ko kung pinangalanan niya akong Sweet Pancake de Maggie ba? Sana magtagpo pa yung mga landas namin ni Alejandro Ortega. Oh, don't you worry, Neta. Magkikita pa kayo ni Alejandro. Ako ang bahala. Ate, isang order nga po ng bagnet tapos isang fruit drink. Pahingi na rin po ng soup. Ate, sizzling sisig naman sa akin. Tapos isang soft drink. At tsaka isang chicken mami na rin. Uy, Alejandro, ikaw pala. Oh, Neta! Ikaw pala. Uy, pasensya na. Hindi kita namukhaan. Wala kasi akong suot na contacts ngayon kaya malabo ang mga mata ko ngayon. Anyway, ikaw pala yung pinanlaban ng financial management sa War of Wizards Quiz Bee kanina. Congratulations sa'yo, ha? Naku, 5th place lang naman yun. Anyway, bakit hindi ikaw pinambati ng course nyo? Ako na yung nag-champion last year so give chance to others na lang. Pero at least, 2nd place ang management group. Anyway, naulit ang pangalan mo. Luneta Park? Narinig ko kasi yung whole name mo nung awarding eh. Oo, Luneta Park talaga name ko. Masyado kasing creative yung mama ko eh. Ang cool kaya ng name mo. Thanks. Buti naman na-appreciate mo. Yung iba kasi pinagtatawanan lang nila yung pangalan ko eh. Pero hindi ko makakalimutan bago mag-start yung quiz bee nagpapakilala yung mga contestants. Natawa ako sa intro mo eh. Hello everyone, I'm Neta, 18 years old from Quezon City. Don't worry, I'm here to compete, not to eat. Grabe! Kopyang-kopya mo ah! Anyway, dun tayo mo po habang hinihintay natin yung orders natin. Tagal-tagal din yung preparation ng bagnet mo tsaka yung sisig ko eh. Sige, doon tayo. Mukhang malamig doon. O siya, halika. Mapo na tayo. Ako na maghihila na upuan mo. Ay, thanks. Gentleman ka pala. Uy, di naman masyado. By the way, kilala mo pala sina Ray at Romel? Oo! Beshi ko yung si Ray. Tapos si Romel naman, tropa ko na rin yan. Ang dami nga nilang kwento sa akin tungkol sa'yo eh. Ano naman
sinabi nila sa'yo tungkol sa akin? Ay, don't worry. Puro magagandang traits mo ang sinabi nila sa akin. Kaya nga lalo ako naging interesado sa'yo eh. Talaga? Interesado ka sa akin? Oo. Nung pa lang kita makita. Alam ko na magiging magka-vibes tayong dalawa. Anyway, natuloy pa ba yung date nyo ni Sweet Pancake Dimagi ba? Yun na nga. Hindi eh. Mukhang ayaw niya sa akin. She only sees me as a friend and nothing else. Na-friendzone ka na pala niya. Eh, parang gano'n. Pero huwag ka mag-alala, marami naman dyang iba na pwede mong maging girlfriend. Sa totoo lang, Neta. Wala pa nga ako nagiging girlfriend eh. NGSB ako. Talaga? Sa gwapo mong yan? Ha? Gwapo ba talaga ako? Oo! Kamukha ba si Paolo Avellino? Ay, thank you. Well, anyway, so yun na nga, NGSB ako at gusto ko sa sakali mang magka-girlfriend ako, gusto ko siya na rin ang mapapangasawa ko. You know naman, hindi ako nagmamadali pagdating sa pag-ibig. Nahayaan ko na nga lang si God na mag-decide sa buhay ko. Ang true love kasi, hindi minamadali. Wow. Sana all katulad mo mag-isip. Kaya sakali mang magka-girlfriend ako, bibigay ko talaga ang best ko sa kanya. Gusto kong maramdaman niya na espesyal siya at totoong mahal at mahalaga siya sa akin. Swerte naman ang magiging girlfriend mo pag nagkataon. I'm impressed. Talaga? Impressed ka sa akin? Oo naman. Sana lahat ng lalaki katulad mo. I'm sure walang iiyak na babae. Neta anak, napapansin ko yata na blooming ka ngayon Ma, hulaan ko. May boyfriend na yang si Neta. Uy, wala pa akong boyfriend, kuya! Talaga? Eh sino si Alejandro Ortega, Ber? Kaibigan ko lang yun. Sus, kaibigan. Tapos mauuwi sa kaibigan. Alam na namin kung saan patutungo yan, Luneta. Oo nga naman. Sa tingin nyo, okay ba sa inyo si Alejandro? Pinakilala ko na siya sa inyo nung hinatid niya ako dito sa bahay, di ba? Nakausap niya siya, ma. Anong masasabi niyo? Mukhang mabait naman si Alejandro. Magalang. Naaalala ko sa kanya yung papa niyo. Talaga po, ma? Ikaw, Kuya Yoshi. Okay din ako sa kanya. Mukhang harmless naman. Kuya Namsan, Ate Serengeti? Hindi ko pa siya nakakausap ng personal pero nakita ko na ang mukha niya. So yes, magiging maganda lahi mo, Neta. Ako, okay sa akin kahit sino pa yan. Basta makita ka lang naming masaya, Neta. So ano, nanliligaw na ba sa'yo si Alejandro? Hindi pa po. Pero parang nagpaparamdam na po siya eh. Manligaw man siya sa'yo o hindi. Basta boto kami sa kanya, anak. Ayos ka lang ba, Neta? Ayos lang ako. Nagpapawisan ka, oh. Sandali. Kukunin ko lang tong panyo ko. Pupunasan ko yung pawis mo. Alejandro. Naku, huwag ka mag-alala. Malinis tong panyo ko. Hindi pa gamit to. Thanks Masyadong siksikan ngayon sa LRT kaya mainit. Teka, para hindi ka mainitan, papaypayan na lang kita. Uy, OA ka na. Huwag mo na akong paypayan. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, pero kasi mapapagod ka lang. Mangali ka lang sa kakapaypay. Ay, naku, ayos lang yun sa akin. Ikaw naman yung pinapaypayan ko eh. Tsaka ganito talaga ako sa taong mahalaga sa buhay ko. Ako? Mahalaga sa buhay mo? Oo naman. Oo, may bakante upuan na. Upo ka na. Naku, hindi na. Oo, nagpapatangkad ako. Nagpapatangkad. Naku, Neta. Wag na. Kapag nagpatangkad ka, hindi ka na magkakasya sa puso ko. Ano na kain mo? Ganyan banat mo ngayon? Oo siya. Sige na. Maupo ka na. Maunahan ka na ng iba. Sige na, maupo na. Oo. Comfortable. Yep. Neta, thanks at pumayag ka mamasyal tayong dalawa ngayong birthday ko. Ako, wala yun. At saka kahit di mo birthday, sasama pa rin ako sa'yo kapag inaya mo akong lumabas. Pakiramdam ko kasi safe ako kapag kasama kita eh. Ano ba yan? Oo nga pala. Pagpunta natin sa bahay, kalma ka lang ha. Mabait naman si mama at mga kamag-anak ko. Actually, naikwento na nga kita sa kanila eh. Alam mo ba, nagandaan sa'yo si mama nung ipakita ko sa kanya yung picture mo sa cellphone ko. Kaya nga, gusto kanya makilala eh. Talaga? Oo, naku, sinasabi ko sa'yo. Matutuwa ka kapag nakasama mo na sila. Ay, nga pala. Narinig mo na ba yung usap-usapan ng mga classmates natin tungkol sa atin? Oo.
Na kesyo hindi pa raw tayo umaamin na mag-boyfriend-girlfriend na tayo. Tapos may iba rin na nagsasabing MU na raw tayong dalawa. Alam mo yun, natatawa na lang ako sa kanila, sa totoo lang. Okay lang naman sa akin yung kumakalat ng chismis sa atin. Nakakatuwa lang. Paano hindi tayo pagkakamalang mag-boyfriend-girlfriend eh? Super close natin sa isa't isa. Pero alam mo, Alejandro, minsan natatawa na lang ako doon sa nangyayari sa atin eh. Biruin mo, kapag may sipon ako, may sipon ka rin. Tapos kapag may pimples ako, may pimples ka rin. Ba? Alam mo yun, pero palagi tayong may something in common. Napansin ko nga yung sa pimples natin last week. Magkasing laki yung pimples natin dalawa sa parehong lokasyon pa ng mukha. Di ba? Kaya tuloy sabi ng mga kaklase natin, pareho tayo ng kopyaan. Pero coincidence ba? Do you think it's destiny? Pwede, malay mo. Destiny nga tayo. Talaga? Destiny. Nagkataon lang ang lahat. Kasi di ba palagi tayo magkasama, kaya pinaglalaroan tayo ng tadhana. Neta, di ba naikwento mo sa akin na NBSB ka rin? As in, no boyfriend since birth. Na-curious lang ako. Bakit NBSB ka? Masyado ka bang picky? Wala ba nagtatangka? Ano ba? Walang nagtatangka. Grabe ka naman. So, anong dahilan? May mga nanliligaw sa akin, pero alam mo yun, Alejandro, hindi ko pa kasi priority yung love sa ngayon. Inuuna ko muna yung pag-aaral ko. Ang love kasi pwedeng dumating anytime eh. Ang pag-aaral, minsan lang dumating ang opportunity. Di ba parang baliktad? Minsan lang dumating ang true love, kaya kapag dumating ang opportunity, sunggab na agad. Kung true love ang pag-uusapan, kahit anong mangyari, kahit ano pang pagsubok ang dumating, kung kayo talaga ang true love, kayo at kayo rin ang magkakatuluyan sa huli. No matter what happens. Well, totoo naman. Agree ako dyan sa sinabi mo. Pero, neta, kung sakaling dumating na ang true love mo na ngayon mismo, malay mo, katabi mo na pala siya. Tatanggapin mo pa siya? Kung ikaw ang true love ko, why not? Joke lang. Kung manligaw kaya ako sa'yo. Ha? Ano sabi mo? Alejandro, seryoso ka ba? Wala, joke lang. Nagbibiro lang din ako. Nagbibiro daw. Gaya-gaya, walang originality. Pero hindi naman ako nagbibiro. Ligawan kita, ha? Please, huwag mo naman ako i-busted. Mamakawa na ako sa'yo. Para kang ewan, Alejandro. Sige, ligawan mo ako. Bahala ka. Pero kung sasabihin mo sa akin na gusto mo ako maging girlfriend, tatanggapin ko. Sasagutin kita ng oo. Sasagutin? Sasagutin! Sasagutin talaga. So, di na ba ako manliligaw? Manligaw ka pa rin. Oy. Para ma-feel ko naman yung kilig ng isang nililigawan. Huwag ka mag-alala kasi positive naman yung magiging sagot ko sa'yo eh. Ay, nakaka-excite naman. Excuse me, Hi. Luneta Park, right? Yes. At ikaw naman si Sweet Pancake Dimagiba, right? Anyway, may kailangan ka? About Alejandro. Nabalitaan ko kina Romel na ikaw daw ang bagong girlfriend ni Alejandro. Oh, bakit? May problema ba doon? Meron. Ay, Luneta, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hiwalayan mo na si Alejandro. At sino ka naman sa tingin mo para sabihin sa akin yan? Kasi ako ang totoong girlfriend. Girlfriend? Paano nangyari yun? Ako yung niligawan niya. Sinagot ko siya. Magdadalawang buwan na kami. I'm his real girlfriend. Pwede ba wag mo akong paandaran ng English mo? Hindi ka anak na Amerikano. O sige, tatagalugin ko sa'yo. Ako ang totoong girlfriend ni Alejandro at mag-iisang taon na kaming merong secret relationship. Ano? Secret relationship? Ayaw kasi ng mga magulang ko sa kanya at ayaw din sa akin ng mga magulang niya. Kaya nagdesisyon kami na isikretong relasyon namin. Ang hindi ko alam, niloloko pala ako ni Alejandro. I really don't care kung may secret relationship kayo ni Alejandro noon. Pero sigurado akong ako ang mahal niya at hindi ikaw. So please, excuse me, wala akong panahon makipag-chat-chat sa ex ng boyfriend ko. Hindi ko siya ex dahil hindi pa kami naghihiwalay. Luneta Park, for the last time, sasabihin ko to sa'yo. Hiwalayan mo na si Alejandro hanggang mabait pa ako. Hindi ako natatakot sa'yo, Sweet Pancake Dimagiba. Go ahead, make my day. Hindi kita uurungan.
sa'yo, bakit hindi mo ako sinasagot? Hindi ba obvious, sweet? Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Alejandro? Ang sakit-sakit na. Sweet, sa totoo lang ayoko saktan ang kalooban mo. Pero kailangan ko na magpakatotoo sa'yo. Alam mo, hindi na nag-work ang relasyon natin. Hiniwalayan kita kasi ayoko nang paasahin ka pa. Nakipaghiwalay ako sa'yo para makita mo ang ibang options. Mas magandang opportunities na hindi mo makuha kung tayo parang dalawa. Pero mahal kita. I tried to forget you, pero ang hirap mong kalimutan. You have to. Besides, may iba na talaga ako mahal. Sino? Yung pinagmamalaki mong si Luneta Park? Oo, and I tell you, mahal na mahal ko siya. Pero ang sabi mo sa akin, kung sino ang first girlfriend mo, siya na rin ang last mo. Pero bakit ganon? You broke your promise. Hindi ko naman kagustuhan yun, sweet. Tadhana na nagbigay ng daan para maghiwalay tayo. I'm really sorry. Pero hindi ko na may babalik pa ng pag-ibig na ibinigay ko sa'yo noon. Wala na pa talagang pag-asa. Oo. Alam ko masakit to para sa'yo pero kailangan mong tanggapin. Goodbye, sweet. And I wish na sana makita mo ang hinahanap mong pag-ibig sa ibang lalaki. Ang lungkot mo naman, Neta. Kanina ka pa. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin, please. Totoo ba, Alejandro, na may secret relationship kayo ni Sweet? Bakit? Nilapitan ka ba niya? Oo. At hindi lang basta nilapitan. Pinipilit niya pa na hiwalayan daw kita. Kasi sabi niya sa akin, may secret relationship kayo at hindi pa kayo hiwalay. Ano bang totoo, Alejandro? Ay, naku. Ayoko magsinungaling sa'yo kaya aamin na ako sa'yo. Nagkaroon nga kami ng secret relationship ni Sweet dahil tutol sa relasyon namin ng bawat pamilya namin. Pero nung araw na umamin ako sa'yo na mahal kita at gusto kitang ligawan, nakipaghiwalay na ako kay Sweet. Hindi na kasi mag-work ang relationship namin. Ayoko ng patago at ikaw na mahal ko, Neta. Pero sabi mo sa akin, ako ang first girlfriend mo. So nagsinungaling ka sa akin. Tungkol dyan, aaminin ko nagsinungaling ako. And I'm sorry, pero Neta, yun lang naman na naging pagkakamali ko. The rest, nagpakatotoo ko sa'yo. At bago mo pa ako sagutin at pumayag na makipagrelasyon sa akin, nakipaghiwalay na ako noon kay Sweet. Maniwala ka sa akin. Ewan ko, Alejandro. Bakit, Neta? Please, maniwala ka naman sa akin. Gusto kong paniwalaan ka kaso parang may pumipigil sa akin eh. I really thought na hindi mo magagawang magsinungaling sa akin na ako ang first girlfriend mo. Tapos, hindi pala. It's just a simple mistake, Neta. Simple mistake? Alejandro, trust ang pinag-uusapan dito. Pinaniwala mo ko sa isang bagay na kasinungalingan lang pala. Iba kasi pagkakakilala ko sa'yo eh. Sa totoo lang, maiintindihan ko naman kung sinabi mo agad sa akin yung tungkol kay Sweet. Uunawain ko yun. Pero hindi. Tinago mo sa akin. Alam mo, dahil doon, nagkalamat yung tiwala ko sa'yo. Neta, can we... Alejandro, I'm sorry pero mas makakabuti kung maghiwalay muna tayo. Alam mo, Neta, bilib ako sa'yo. Pagkatapos ng breakup ni Alejandro, naging magkaibigan pa rin kayo. Nagsimula naman kami sa pagiging magkaibigan eh. At saka wala nang bitterness sa dibdib ko. Pero may pag-asa bang magkabalikan kayong dalawa? I mean, kung titingnan, mahal ka pa rin ni Alejandro and we knew na mahal mo pa rin yung ex mo. Aaminin ko naman sa inyo na mahal ko pa rin si Alejandro. Pero sa ngayon, mas okay na yung ganito muna kami. Mas focus kami ngayon sa pag-aaral since 2 buwan na lang gagraduate na tayo ng college. 4 p.m. na pala, Michelle. Magsisimula na yung event. Ano, Neta? Sure ka bang hindi ka nasasama sa lakad namin ni Ray? Oo, kailangan kasing umuwi na maaga eh. You know, maraming projects na dapat tapusin. Next time na lang siguro ako sasama sa inyo. Okidoki, sabi mo eh. Good luck na lang sa mga projects. O paano? Mauna na kami ni Michelle. Bye, Neta. See you later. Bye, take care. Neta? Oh, ikaw pala. Pauwi ka na ba? Oo eh. Kanina pa kita hinihintay na lumabas. Hintay ko lang na mauna na yung mga kaibigan mo bago ako lumapit. Eh, ikaw, uuwi ka na rin ba? Oo. Gagawa pa kasi ako ng projects eh. Hatid na kaya kita?
Kung di nakakaabala sa'yo, sure. Magmerienda ka muna, Neta. Ito, masasarap yung mga tinapay na binili ko dun sa bakery malapit sa inyo. Naku, gumastos ka pa. Pero thanks ah. Oh, wala yun. Maliit na bagay. Si Mama? Ayun, nasa labas pa rin. Kausap yung kapitbahay ninyo. Kanina pa nga sila nagtatawanan eh. Mukhang pinag-uusapan nga nila ako eh. Paano kung di ka nila pag-uusapan ni kamukha mo si Paolo Avellino? Oh, sus, Paulo Abilino. Baka pwede matulungan kita dyan sa project mo. Pansin ko kasi parang hirap na hirap ka na dyan eh. Actually, medyo nahihirapan na nga ako eh. Kasi naman tong mga proof ko, sabay-sabay sila nagpapaproject. Ay, grabe naman sila. Mga power tripper ang mga loko. Parang hindi sila nagdaan sa pagiging estudyante ah. Eh ano, sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakatulong ah. Thank you na lang, kaya ko na to. Okay. Eh, siya nga pala. Anong reaksyon ng pamilya mo nung malaman nilang naghiwalay na tayo? Nalungkot sila. Boto pa naman daw sila sa'yo. Di ba sila nagalit sa akin? Hindi naman. Pinaliwanag ko naman sa kanila kung bakit tayo naghiwalay eh. Na focus muna tayo sa pag-aaral since 2 months na lang. Magtatapos na tayo sa college. Kaya pala wiling-wili pa rin sa akin ng mama mo. Alam mo, sabi ni Mama na baka may pag-asa pa raw na magkabalikan tayong dalawa. Eh, may pag-asa pa ba tayo magkabalikan? Mukhang may na-message ka ni Sweet ha. Eto, basahin mo kung anong palitan ng messages namin ni Sweet. Oo, aminin ko sa'yo na nagbabakasakali pa rin si Sweet na magkabalikan kami pero palagi negative lang sagot ko sa kanya. Ano? Gusto mo ba basahin? Hindi na kailangan. Nire-respeto ko naman ang privacy mo. Gusto ko lang na malaman mo na tapat pa rin ako sa'yo, no? Naniniwala naman ako sa'yo, Alejandro. Kamusta na kayong dalawa, ha? Hello po, ayos naman po, Tita Margaret. Alam mo, kapag bumibisita ka dito sa bahay, sumasaya ang mood ng anak ko. Oh, talaga? Totoo po ba yun? Although, nire-respeto ko naman ang desisyon nyo, ha? Pero umaasa ko na sana magkabalikan kayo after graduation. Si Mama Ay, talaga, Mama? Basta ano man ang maging desisyon nyo, susuportahan ko. Huwag kang mag-alala, Alejandro. Kinukumpinsi pa rin namin si Neta na makipagbalikan sa'yo. Uy, maraming salamat sa tulong ninyo ah. Sana nga talaga magkabalikan kami ni Neta. Ako na siguro magiging pinakamasayang tao sa kasakali. Basta huwag mo kakalimutan yung payo namin sa'yo. Oh. Huwag mo nang sisirain ang tiwala niya sa'yo, ha? Oo naman, Ray. Pangako ko yun. Pahalagaan ko ang tiwalang binibigay ni Neta sa akin. Ay, teka, tinatawag na ako ni Romel. Sige na, Alejandro. Bye! Oo siya. Sige, bye-bye. Parang may bisita sa labas ah. Sino kaya yun? Nakabuksan na nga ang pinto. Alejandro, Sweet! Napasyal ka? Anong kailangan mo? Siguradong masusurpresa si Alejandro sa pagbisita ko sa condo unit niya. Sana magustuhan niya tong seafood pesto pasta na niluto ko para sa kanya. Neta, napasyal ka. Sweet? Anong ginagawa mo dito sa condo unit ni Alejandro? Teka, nasan si Alejandro? Nasa banyo, naliligo. Anyway, anong kailangan mo sa boyfriend ko? Boyfriend? Yes, boyfriend. Tama ka ng pagkakarinig. Nagkabalikan na kami ni Alejandro. Hindi ako Ngayong naniniwala. nagkabalikan na kami ni Alejandro, huwag mo na kaming guluhin pa. Lumayo ka na sa kanya dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na siya maaagaw sa akin. Kilala ko si Alejandro. Hindi niya magagawa to sa akin. Break na kayo, di ba? So ano pang dinadrama mo dyan? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo unless sabihin sa akin ni Alejandro ng harapan na nagkabalikan na kayong dalawa. Hindi na kailangan. Huwag ka nang umasa, Miss Luneta Park. Dahil wala ka nang aasahan pa kay Alejandro dahil sa akin na siya. Akala ko may pag-asa pa kami ni Alejandro na magkabalikan pero wala na pala. Nagkabalikan na sila ni Sweet Pancake ni Maggie ba? So wala na akong aasahan kaya dapat na ako mag-move on.
pipilitin kong kalimutan si Alejandro kahit mahirap. Neta? Sandali lang, maghintay ka. Ikaw pala. Kanina pa kita inaabangan lumabas. Anong kailangan mo? Kamusta lang? Hindi ka kasi nagpaparamdam sa akin ng halos 5 araw. Akala ko may nangyari na masama sa'yo. Ano man dahilan? Bakit bigla ka na lang hindi nagparamdam sa akin? Pumunta ka pala last week sa unit ko. Kaso naabutan mo si Sweet. Dahil ba sa kanya kaya bigla mo na lang ako sinisinso? Ano ba talagang score sa inyong dalawa ni Sweet? Nagpe-pretend lang ba siya o totoo nagkabalikan na kayo? Okay. I-explain ko kung bakit siya bumisita sa kondo ko. Sa totoo lang, hindi ko siya in-expect na dadalaw sa akin. Papalisin ko na nga sana siya eh. Kaya lang may aksidente nangyari nung araw na yun. Kaya nagpunta ako sa banyo. Siyempre naman dumating ka at ayun na nga. Nagsinungaling na sa'yo si Sweet. Talaga? Nagsisinungaling lang siya? Matagal lang nakasara ang kabanata sa buhay namin dalawa. Desperada lang talaga siya. Tapos nung nalaman ko yung ginawa niya sa'yo, nagalit ako sa kanya at sinumpa ko na hindi ko na siya papapasukin sa loob ng kondo ko, ha? Nagsiselos ka ba sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, nagsiselos ako! So, mahal mo pa rin ako? Oo naman! Mahal pa rin kita hanggang ngayon, no? Hindi ko mahal mo talaga ako. Makikipagbalikan ka sa akin ngayon. Ano to? Pwersahan? Hindi ko pa nga nasisiguro kung nagsasabi ka sa akin ng totoo eh. Hindi ko nga girlfriend si Sweet. Final answer! Eh paano si Sweet? Paano kung manggulo ulit siya sa atin? Hindi na siya manggugulo kung nagkabalikan na tayong dalawa. Ay, naku. Ano bang sagot mo, Miss Luneta Park? Sakaling magiging tayo ulit, tapos magiging mag-asawa tayo, hindi na ako si Miss Luneta Park. Magiging Mrs. Luneta Ortega ka na. Ano? Naghihintay ako na sagot mo. Sige na, makikipagbalikan na ako sa'yo. Salamat, Neta. I love you so much. I love you too. So, after ba ng graduation natin, pakasal na tayo, ha? Hoy, ang bilis naman. Uy, doon din naman tayo papunta eh. Sa bagay, tama ka. Pero isipin mo, Alejandro, dahil lang sa isang wrong send natagpuan natin ang right love. Boy, kundi dahil sa katangahan ko, hindi kita makikilala. Pero, yun ang tadhana natin eh. Dahil sa isang maling send message, nakilala kita. Nabuo ang pagmamahalan natin at tagpuan natin ang forever sa isa't isa. Basta itong tatandaan mo, Alejandro. My future husband. My love for you is a journey, starting at forever and ending at never. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po dito na tayo sa totoo, mga katrupa.